Tila inilibing ng buhay ang isang sanggol sa Pangasinan na natagpo ang tinabunan ng lupa't mga tuyong dahon. Buhay pa nang naiahon at nadala pa sa ospital ang sanggol pero sa kasamaang palad ay binawian din siya ng buhay. Nakatutok si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Maliliki. Naalarma ang mga residente ng Barangay San Libo, Bayambang, Pangasinan umaga nitong Martes nang may mapansin silang kakaiba sa tumpok ng mga tuyong dahon sa isang farm. Nang siyasatin, bumungad ang isa palang sanggol. Anak ko. Agi. Dawan. Magano anak ko. Kwento ng opisyal ng barangay, isang residenteng bumisita sa mga taniman ng sibuyas at mais sa lugar ang nagsabing nakakita umano sila ng dugo sa lupa. May nakita silang blood doon sa portion na lupa na sa may maisan. Siyempre, nagtaka din at parang naalarma yung may-ari. Agad daw nila itong ipinaalam sa ibang residente at sa mga taga-barangay. Sinundan nila ang bakas ng dugo hanggang makarating sa puno ng mangga at doon na nakita ang sanggol. Ang residenteng si Dani ang mismong nag-ahon sa sanggol mula sa hukay. Nan inalsak, inikal-ikal kura may dalin, yun ulang to, tanja sungo to, isang kunatan impay ibatik. Buhay pa raw ito ng may ahon pero nangingitim na ang labi. Puno rin ito ng lupa pati ang kanyang ilong. Nadala pa sa ospital ang sanggol pero kalaunay nasawi rin. Sa ngayon, tukoy na at hawak na ng mga otoridad ang ina ng sanggol. Sinisikap ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon na makuhanan siya ng pahayag. Patuloy pa ang investigasyon sa insidente. Mula sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Sandy Salvacio, nakatutok 24 oras. Bangkay na ng may ahon ang isang batang 8 taong gulang matapos mahulog sa ilog ng Tulyahan habang naglalaro. Nakatutok si Maki Pulido. Abot-abot ang hinagpis ng mga kaanak ng 8 taong gulang na si Roniel nang iahon ang kanyang mga labi sa bahagi ng Tulyahan River sa Barangay Tinajeros, Malabon, pasado alas 11 ng umaga kanina. Labis ang pag-aalala ng kanyang pamilya matapos siyang mahulog sa ilog mag-aalas 5 ng hapon kahapon. Higit 3 oras sinuyod ng rescuers ang ilog. Pansamantala rin itong itinigil bandang alas 9:30 kagabi dahil sa maitim na tubig. Kaninang umaga sa pagpapatuloy ng paghahanap, sa dasal kumapit ang mga kaanak ni Roniel hanggang sa nakita na ang kanyang mga labi. Ayon sa kanyang ama, naglalaro si Roniel kasama ang 6 pang bata malapit sa river wall nang mangyari ang insidente. Nasa trabaho raw siya noon habang nag-aalaga ang kanyang misis ng kanilang bunsong anak. Hindi anya nagpaalam si Roniel sa kanyang nanay. Alas 3 ng hapon, nahagip pa ng CCTV si Roniel sa labas ng kanilang bahay. Tinawag po yata siya ng mga kalaro niya po eh. Tapos, bilang sabi sa akin, basta nag-chat sa akin yung asawa ko na nahulog daw yung anak ko. Nakausap pa umano ng tiyahin ng biktima ang isa sa mga kalaro. Humingi pa raw ito ng tulong bago ito tuluyang nalunod. Umupo pa daw po dyan. May hawak na stick, tapos winawagayway. Winawasik niya. Tapos nung pagtayo, yun na po yung nalaglag ko sa dumungaw naman daw po. Pero yun pagkadungaw po, tumalisod po dyan sa may parang gutter. Kaya nalaglag daw po. Ayon sa mga taga-barangay, ipinagbabawal ang paglalaro sa bahagi ng river wall. May harang itong bakod na kawayan at net, pero nakakalusot pa rin daw ang ilang bata. May bantay po kami doon para mangalaga doon sa mga halaman doon. Yun nga lang po, siguro, aksidente yun na nahulog yung bata. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Tutol ang apo ni Cory at Ninoy Aquino na si Kiko Aquino D. Sa usap-usapang pag-aalyansa ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President Leni Robredo sa eleksyon 2028. Bukod sa hindi anya ito makabubuti, ang tanong pa niya, tatakbo ba talaga ang dating bise? Nakatutok si Ian Cruz.
ang napipintong pagkikita bukas ni Pangulong Bongbong Marcos at dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo. Wala raw problema sa apo ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino Jr. na si Kiko Aquino D, convener ng Buhayang People Power Campaign Network. Pero pagdating sa usap-usapang pag-aalyansa ng Marcos Robredo para sa eleksyon 2028, tahasang tutol daw rito si Aquino D. Well, ako po consistent naman ako na tutol po ako sa ganung alliance. Pero ayun, parang that's up to VP Leni to decide. But siguro if I don't know if my opinion is asked, but if my opinion is asked, hindi ako sang-ayon na wala akong paniniwala na makakatulong sa kahit sinong kandidato yung endorsement ni President Marcos. Aminado si Aquino D na bagito pa siya kung political analysis ang pag-uusapan, pero sa nakikita raw niya, hindi makabubuti ang pakikipag-alyansa sa mga Marcos. Again, he is the most unpopular president since President Gloria Macapagal Arroyo, and I know from first-hand experience kung ano yung nangyari sa kandidato ni President Arroyo noong 2010. No? Para sa akin, malinaw na hindi siya nakakatulong strategically, hindi siya rin katanggap-tanggap in terms of yung cause for justice para sa mga biktima ng batas militar, para sa yung cause para sa laban sa historical distortion. So ako, I want to be very clear na against ako sa ganung alyansa. Naniniwala rin si D na magiging malakas sa kandidato si Robredo sa pagkapangulo, pantapat kay Vice President Sara Duterte. Pero ang tanong daw, tatakbo ba talaga ang dating Vice Presidente? Alam ko yung feeling na ayaw mo talagang tumakbo pero pinapatakbo ka. Naranasan yun ng mga kamag-anak ko, and I would want si VP Leni to have the freedom to make the decision na talagang naayon sa loobin niya. Sakaling tumakbo sa pagkapangulo, si dating VP Leni rin daw ang dapat na pumili ng magiging running mate niya. Tugon ng Malacanang kay D, huwag muna raw gumawa ng imahinasyon, bagkus ay tumutok sa kanya-kanyang trabaho para di maligaw sa tamang mithiin. Panawagan nila, tumigil muna ang lahat sa pamumulitika. Natalakay ang mga usaping pampolitika na yan sa gitna ng kanilang paghahanda para sa ika-40 anibersaryo ng EDSA People Power Revolution. Binigyan na ng permit ng Quezon City Department of Public Order and Safety ang grupo ni Aquino D, katuwang ng ibang grupo para sa kanilang main program sa hapon ng February 25 na pinamagatang trillion peso March 3, Tayo ang People Power. Kabilang sa ipaglalaban nila ang kontra-korupsyon at kontra-dinastiya kasama ang panawagang ikulong ang lahat ng mga kurakot sa kaban ng bayan. Sa araw po ng February 25 ay makakasama po namin si Cardinal Ambo David mula po 3:00 ng hapon hanggang matapos po ang programa, dahil siya po ang magbibigay ng panghuling mensahe para sa panawagan ng gaano kahalaga ang tayo ang people power na panawagan. Maglalagay ng entablado sa White Plains Avenue, kaya inaasahang isasara ito sa trapiko at magkakaroon ng rerouting kapag kumapal na ang tao. Wala namang nabigyan ng permiso na magsagawa ng rally sa ibang bahagi ng EDSA. Babantayan natin yan, siyempre. Hindi talaga po pwede. No rally zone nga eh. We're expecting about 20 to 30 to 50,000. In fact, yung unang plano namin, 100,000, kaya kasi accommodate eh. Ang mga dadalo sa EDSA People Power Monument inaasahang didiretso sa EDSA Shrine bago ang 6:00 ng gabi para naman sa misang pangungunahan ni Lingayen Dagupan Archbishop Soc Villegas. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz sa Katutok, 24 oras. Sa Quezon City, iniwang parang basura ng mismong nanay ang bagong silang niyang sanggol. Nakatutok si Von Aquino, exclusive. Bit-bit pa noong una ng babaeng ito ang isang sanggol nang makunan siya ng CCTV madaling araw ng February 1 sa Barangay Santo Cristo sa Quezon City. Pero maya-maya, iniwanan niya ang sanggol sa madilim na bahagi ng kalsada. Ayon sa sweeper na si Evelyn, dito sa bahagi ng Capi Street siya nagwawalis nang makarinig siya ng iyak ng sanggol. Dito nga sa tambak ng basura niya narinig yung iyak ng sanggol. Hinanap niya ito at laking gulat nga niya nang matagpuan ng sanggol na nakasilid sa isang eco bag. Ako nakakani po eh. Nakakani. Oo, kasi yung pinagpupmanan ng nanay niya,
nakapanting yata o kaya short, nakaganon po sa mukha. Ang sanggol agad dinala ng sweeper sa barangay para masuri ng Health Emergency Response Team, sa kanila dinala sa ospital. Kalaunan, natunto ng barangay at mga tauhan ng Police Station 15 sa pamamagitan ng mga CCTV ang babaeng nag-iwan sa sanggol na mismong nanay pala. Katuntun namin kung saan yung pupunta yung nanay, tsaka may mga dugo-dugo sa kalsada. Kaya nakita namin kung saan siya umuwi. Mismo po kwarto niya. Yung room niya talagang punong-puno po ng dugo. Aminado ang nanay na sa kwarto lang niya iniluwal ang sanggol. Mga 12 midnight, naiiyak ako. Tapos sumasakit yung tiyan ko. So hindi ko expected na yun na pala siya. So sign na pala yun, nalalabas siya. After nun, parang wala na ako sa sarili. Laking pagsisisi raw niya sa nagawa. Bakit po ninyo siya tinapon? Ano po yung stress ako that time habang daladala ko siya. Kasi nga, nung na yun, iniwan ako nung tatay nun. Na-confine siya ng ilang araw sa ospital bago isinailalim sa kustodiya ng QCPD Station 15. Nahaharap ang ina ng sanggol sa mga kasong paglabag sa Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act at abandoning a minor. Si baby nasa QCGH po. Then, inaalagaan po siya ngayon ng SSDD, QCLGU, and pinapacilitate na rin po yung pag-transfer sa violation of RA 7610, prison mayor, na pwedeng makulong na 6 years to 12 years. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Walang takas sa mga operatiba ang nagbenta online ng nakaw na motorsiklo sa bagsak presyong halaga. Ang pagtangay diyan, nahuli ka pa. Narito ang eksklusibo kong pagtutok. Matapos ang ilang minutong pagmamanman, nang makakuha ng tiyempo, inilabas niya ang isang motorsiklo mula sa parking lot. Dinistrong ka ng suspect ang susian, saka pinaandar at tuluyang itinakas. Matapos ang ilang araw, ang nakaw na motorsiklo posted na online at ibinebenta na ng nasa 50,000 pesos. Nakausap namin ang may-ari ng tinangay na motorsiklo na isang delivery rider. Sobra po ako naapektuhan, sir, kasi po, yun po ang ginagamit ko ngayon panghanap buhay. Agad nakarating sa PNP-HPG ang tungkol sa ninakaw na motorsiklo. Makaraang isumbong ito ng interested buyer sana, pero kalaunay nagduda dahil bagsak ang presyong alok online. Ito pong ating kababayan na buyer po, napagtanto po niya na parang peke po no, yung ID na pinipresenta po nito pong seller. Yung mga pirma nung nasabi pong owner mismo ko no, ay hindi po magkakatugma. Nagkasana ang traffic operation ng HPG. At nahuli ang seller ng motorsiklo na siya ring lumutang at katransaksyon ng police undercover. Ito pong ating pong suspect po, no, ang ating pong kanyang profile ay isa pong buy and seller no po, ng mga motorsiklo at sasakyan. Napag-alaman po natin na ito pong tao po na ito ay nagbebenta po talaga ng kahit po photocopy po ng ORCR ng mga sasakyan at motorsiklo. Iniimbestigahan ng pulisya kung ang suspect na mismo ang tumangay ng motorsiklo at kung may mga kasabwat siya. Wala pang komento ang suspect sa ngayon. Ang biktima naman, balik hanap buhay na matapos maibalik sa kanya ang motorsiklo. Nagpapasalamat rin po ako sa mga pulis po na tumulong sa akin. Sobra po kasi talagang mahalaga sa akin yung motor dahil po pinangahanap buhay ko. Yun lang po yung income na pinagkukuhaan ko. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Liwanag sa dilim para sa ilang kaanak ng mga nasawi sa madugong kampanya kontra droga ang confirmation of charges ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Lunes. Malaking hakbang nila ito para kahit papano'y maghilom ang sugat, lalo't nasa maayos na ring himlayan ang ilan sa biktima ng extrajudicial killings. Nakatutok si Bernadette Reyes.
Ilang taon man ang lumipas na, sinisika pa rin nilang maghilom ang sugat ng pagkawala ng kanilang mga mahal sa buhay. Mga biktima ng extrajudicial killings sa ilalim ng war on drugs ng Duterte administration. Ngayong araw nagsagawa ng simpleng seremonya para sa paglipat ng 5 biktima pa sa tinawag na dambana ng paghilom sa La Loma Catholic Cemetery. Panghihinayang sa anak ko. Kasi kung buhay po siya hanggang ngayon, makakatulong po siya, malaking tulong po siya sa akin. Sa dambana ng paghilom, magkakaroon ng maayos na himlayan ang mga EJK victims sa tulong ng program paghilom. Maluwag-luwag na rin po sa tulong po ng mahilom. Nangangamba po ako nga baka kung saan lang ilagay yung kanyang buto. Kasi wala naman po kami sapat na pera para mailipat siya. Ito na ay 13 internment rights ng mga EJK victims dito sa dambana ng paghilom. Sa pamamagitan raw nito, may permanente ng mapaglalagakan ng kanilang mga labi. Ayon kay Father Flavio Villanueva, ang founder at president ng program Paghilom, hanggang ngayon may takot pa rin ang ilang biktima. Patuloy pa ang pag-uusig. Dinabalikan sila, hinuhuli ang kanilang mga ilan sa mahal sa buhay. Sa Lunes, sisimula ng International Criminal Court ang confirmation of charges laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa prosesong ito, magpapasya ang ICC kung itutuloy sa paglilitis ang alegasyon na murder and attempted murder as a crime against humanity. Bunga ito ng ginawa umano ni Duterte at ilang tauhan ng gobyerno para i-neutralize ang mga kriminal sa pamamagitan ng pagpatay. Masaya po dahil kumbaga, yung sa tagal namin paghihintay, nagkaroon pala ng kaliwanagan yung aming hinihintay. Kala namin madilim. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! Pinatunayan ni Barbie Fortesa na hindi dapat palungkot kahit walang special someone last Valentine's Day. Ang araw ng mga puso, inilaan na lang niya for self-love and a solo date. Makichika kay Aubrey Carampel. Very happy in her solo era si Kapuso primetime princess Barbie Fortesa. At patunay dyan, ang solo date niya last Valentine's Day. Nag-movie date ako, nag-cafe date ako, nag-fancy dinner date ako, and then come Sunday morning, tumakbo ako. Dagdag ni Barbie, hindi dapat malungkot kahit walang special someone. You should love yourself every day, treat yourself with kindness, full of love. You really don't have to depend your happiness on anyone. Speaking of love, this love month din mapapanood ang pinagbibidahang pelikula ni Barbie na Until She Remembers. Kasama niya dyan ang icons ng showbiz industry na sina Charo Santos Concho at Boots Anson Rodrigo. Dream project ko po ito. Ang mapabilang sa pelikula ng Direk Brillante at ang makasama ang mga very powerful women who I really look up to in the industry. Dumating sa premiere ng pelikula to show their support ang Sparkle GMA Artist Center. Mga kaibigang sina Kapuso primetime king Ding Dong Dantes at Asia's multimedia star Alden Richards at iba pa. Personally, very happy for Barbie na grabe napakaswerte niya. Napasama siya sa mga pillars and legends of the industry na talagang and ang galing hindi pati yung performance niya dito napakagaling. And I think it's a story about how love is to each and every individual. And ang galing lang na minsan kahit pa ang naparealize sa akin ng pelikulang to, there's love even in absence of someone important in your life. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings.